Alam ko, karamihan sa inyo alam na kung para saan ang app na ito. TikTok, sikat na social media app sa buong Pilipinas. Ultimong mga batang 3 to 7 years old alam kung para saan ang app na ito. Ito ay isang bagay kung saan ang mga kabataan at matatanda ay nagkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang talento at kahusayan. Dito natin nakikita ang kalagahan ng pagiging malikhain at nakapagbibigay saya ng mga simpleng bagay sa ating mga manonood. Ang mga video dito ay maiksi at madaling tandaan na nagbibigay daan sa mga gumagamit na nagpapakita ng kanilang mga talento. It is not just for entertainment but also an online shopping platform. Maraming TikTok influencers sa Pilipinas na nakakuha ng malaking suporta sa kanilang followers at marami na rin ang sumikat ng dahil dito. Pero alam mo na ba ang madilim na sikreto ng TikTok? Tila sa umpisa ay okay lang, pero pag naintindihan mo ito, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, ligtas ba ako dito? Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye, tapusin mo ang video na ito. At wag mo na rin kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya enjoy watching JPudin TV. Napapansin nyo ba sa tuwing mag-i-install kayo ng TikTok, may nagpapakita na sulat na Terms of Agreement na dapat nyong pindutin after nyong sumang-ayon sa nabasa nyong Terms of Service or Agreement. Pero alam naman natin na most of us hindi na natin binabasa yun. Baka dahil tinatamad tayo basahin yon, or kumpiyansa tayo sa sarili natin na okay lang na hindi basahin kasi wala namang mangyayaring masama. In short, safe naman tayo. Pero ako, binasa ko ang Terms of Service ng TikTok at nagulat ako sa nabasa ko. Pakinggan mo ito, tatagalogin ko to para maintindihan mo. Mula sa privacy policy ng TikTok, sinabi nila, kami ay nagkukolekta na tiyak na impormasyong tungkol sa device na ginagamit mo para ma-access ang platform tulad ng iyong IP address, user region, user agent, mobile carrier, time zone settings, identifier para sa advertising purpose, model ng iyong device, system ng iyong device, uri ng network, mga IDs ng iyong device, screen resolution at operating system, mga app, file names at types. At yun ang nakasulat doon. Kaya lahat ng inyong apps at file names, lahat ng bagay na meron kang tinatago sa inyong cellphone ay may access sila doon sa mga file names at types, keystroke patterns or rhythms. Kaya minomonitor nila ang iyong keystrokes na ibig sabihin alam nila ang bawat bagay na tinatype mo. In short, na-corner ka. Alam nila ang lahat ng galaw mo. May nagmamasid sa'yo nang hindi mo alam. Kaya grabe, mag-ingat ka. Yan ang paninindigan mo kapag chinek mo yung Terms of Agreement. Kaya ito ang tanong ko sa'yo. Ikaw na manonood, anong sa palagay mo? Bakit nila ito ginagawa? Ako kasi, sa palagay ko, nakita nila na adik ang mga tao sa social media. At aminado ako na ganun din ako. Kaya naglabas sila ng pinakamalupit na bersyon ng social media na si TikTok. Ito ang pinakamalupit na bersyon sa lahat. Ito ang pinakamagaling na nag-suck in sa mga tao. Ang mga kabataan or matatanda ay talagang na-hookline or ibig sabihin nakuha ang iyong atensyon habang ginagamit mo ang TikTok. Minomonitor nila ang iyong keystrokes o ibig sabihin inaalam nila ang galaw ng iyong kamay at ang iyong audio settings. Pero kapag sinabi mong audio settings, may access sila sa iyong microphone. Ibig sabihin, nakikinig sila sa iyo ngayon. Ang China ang may hawak ng lahat ng iyong data. At kung sila ay mag-develop at kung makuha nila ang lahat ng data currency, ano ang mangyayari? Eh di nandun ka na. Hawak na nila ang personal information mo at wala ka nang magagawa ron. Kaya sa mga viewers ko dyan, palagi nating tandaan, bago tayo sumang-ayon sa mga bagay na gusto nating makamit, ay mas mabuting alamin muna natin ang background nito. Kung ikabubuti ba natin ito o hindi. Hindi naman sa sinasabi ko na huwag kang mag-TikTok. Ang akin lang, basahin muna natin or alamin muna natin bago tayo sumang-ayon. Hindi lang sa TikTok, kundi pati na rin sa buhay natin sa pang-araw-araw. Kaya think before you click. At dito na magtatapos ang video na ito. At sana nagustuhan mo ang video na ito. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi ko yung updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya once again, it's your boy, JPudin TV. Paalam!